Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India. Sa video na to, guys, ay makikita nyo ang mga tinatago naming kalat sa aming kwarto. Oh, wag mo na iso. Pinost pa nga. Ngayon ngang araw, guys, ay napagdesisyonan na namin finally, ilipat na nga, guys, yung mga cabinet sa this side para, guys, lumuwag yung aming kwarto. Matagal ko na nga sinasabi, guys, na mas luluwag yung kwarto namin pag nilagay na namin sa gilid yung higaan. Pero ang point kasi nila, mami, guys, ay pina-follow kasi nila, guys, yung north, east, west, south, something like that, guys. Yung parang sa feng shui sa mga Chinese. Tapos, dito, meron din sila sa mga Hinduism na sinusunod na ganun. Tapos ito nga si mami, guys, ay nagbalot ng ulo dahil nga daw sa sobrang alikabok ng kwarto namin, kaliligo niya lang, ayaw niya daw madumihin yung buhok niya. At ito nga si ate, sabi ko sa kanya mag-stay siya para tulungan niya akong maglinis ng kwarto, tapos bibigyan ko na lang siya. Pero as of now, di ko pa rin siya nabibigyan. Dahil nga, guys, wala pa akong hawak na cash dito kasi hindi naman ako mahawak ng cash, guys. So, hihingi na lang ako kay Adi later ng pangbibigay sa kanya. Pero tulong kami, pero mas marami siyang ginawa, guys. Mas marami lang talaga akong na-video, guys. Syempre, guys, yung iyak ng iyak yung mga anak ko, tas salitan kami ni mami. Kaya hindi ako makatulong fully, pero most of the time tinutulungan ko naman siya, guys. Di ko naman pinabayaan na siya, lang nagpatulong nga lang ako sa kanya, diba? Eto nga, sabi ko sa kanya, ako na magwawalis kasi ayoko maglampasok. Kinuha ko nga, guys, yung walis sa kanya kasi tinatamad akong kunin yung yung panglampaso. Hindi ko kasi alam kung nasaan. Kaya sabi ko sa kanya, kunin mo yung panglampaso, ako magwawalis. Kasi nga, tinatamad ako, be. Tapos, sinasabi nga ni mami, guys, na siya na nga daw yung pagwalisin ko din. Sabi ko, hindi tutulong nga ako para mabilis kami matapos, guys. At para din kasi alam ko kung ano yung mga tatapon sa mga hindi tatapon. Ang dami na namin tinapon na gamit, guys. Tsaka yung mga pwedeng ipamigay, binigay ko na rin. Sobrang daming gamit dito kasi simula nung alam niyo yung unang beses namin tumira dito, simula nun, guys, pati yung mga gamit ko sa apartment na hindi naman na ginagamit, yung mga damit, yung ibang damit nakikita nyo, suot-suot nila minsan yung mga damit ko dati. Napapansin nyo yan, kasi yung ibang damit ko, pinamigay ko na yan sa kanila. Nung umaga nga, guys, ang plano namin, 3 kami nila mami maglilinis, pero ang ending, kami na lang 2 natira. Kasi si mami, ay, ang dami niyang ginagawa, guys. Dasal-dasal siya, ganyan. Tapos makikita nyo siya mamaya, upo-upo na lang siya, bi. Sabi niya 3 kami. Joke lang. Inaalagaan niya din kasi, guys, si Afi. Tapos ako, tinutulungan ko si ate magtulak-tulak. Lakas nga naming 2, guys, eh. Natulak namin tong, tawag dito, itong higaan. Kasi sobrang bigat kaya niyan, guys. Sabi ko nga sa kanya, guys, ay iwanan namin ng space doon kasi may saksakan. Gusto kong lagyan ng extension. Sabi niya sa akin, ay, sige, lalagyan natin ng extension. Pero may extension ka ba? Sabi ko, meron, kaya lang sira. Tawa siya. Ito, guys, kasambahay namin. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ba talaga ako or nagkakaintindihan ba talaga kaming 2. Pero mukhang tama naman kasi yung mga ginagawa namin. Kahit di namin masyado alam. Sign language, guys. Tapos medyo natututo na rin siya mag-English dahil sa akin. Makwento ko nga lang sa inyo, guys, dahil itong kasambahay namin, nakakaawa kaya yan. Nung nakaraan, guys, gumuho yung bahay niya. Dahil sa matinding pag-ulan dito. Grabe kasi yung ulan dito. Minsan 15 days straight. Talagang, alam niyo, ulan na ulan. Tapos yung bahay niya, gawa sa putik. Alam niyo, mga clay house. So, gumuho yun. Kaya nakakaawa siya. Depression nung nakaraan, guys. Tahimik lang siya, nakatulala, ganun, hindi siya ngumingiti. Kasi yun pala yung nangyari sa kanila. At tinabunan nga, guys, dahil nag-aamoy kulob. Amoy kahoy yung mga damit namin na pang winter. So, kailangan ko pang buksan yan kasi yung iba, iuwi ko ng Pilipinas. Yung iba, guys, ay iiwan ko na lang dyan. And pauwi na rin kami. So, kailangan maayos yung mga gamit. Tapos, ayun, maglola, guys. Tamang upo-upo lang. Mando-mando lang siya, guys. Sa amin. Sabi niya, guys, huwag ko daw pakita yung mattress kasi madumi. Madumi kasi yung mattress. Siyempre may bata, diba? May mga milk stain. So, wag ko daw ipakita yun. Kaya, ang gandun lang, sabi niya. Patingin niya, chinek niya pa nga kung pinakita ko talaga. Kasi alam niya, guys, na pag nagbablog ako, wala akong tinatago. Minsan niya nga sinasabihan ako niya, nakakaya, madumi, huwag mo ipakita. Sabi ko, okay lang yan, mi. Ganun siya. Kaya, minsan, guys, sasabihin ako niyan huwag mo na pakita. Pero ako, pinapakita ko pa rin sa inyo. Wala akong paki. Alam ko naman din naman kayo nanonood ng video. Ang tinitingnan nyo lang naman talaga yung chismis. Tapos, ito nga, guys, yung mga laruan ni Adu, ay yung iba dyan, guys, napamigay ko na sa anak niya. Pero marami pa rin natira, guys. Tapos halo-halo. Tapos inayos na rin namin para okay na. Pag paalis kami, malinis yung iiwanan namin. Gusto ko kasi, guys, bago kami umalis pa Pilipinas palagi, malinis yung kwarto namin para hindi na nila bubuksan pa or lilinisin nang wala kami. Kasi, diba, wala lang. Gusto ko kasi
andito ako, pag nililinis. Tapos guys, pagdating nga namin dito sa cabinet na to, ay hindi namin maggalaw ni ate sa sobrang bigat talaga niya. So nagtawag na nga kami ng tulong sa mga kalalakihan dito sa bahay namin dahil hindi talaga namin magalaw dahil punong-puno ng mga damit yan guys. Sakto nga, kakadating lang ng kuya niya galing sa gym. Tapos si Adi naman ay kaka-break niya lang sa trabaho. So sakto, andyan silang dalawa. At ayan nga guys, walang kahirap-hirap nilang natulak yung itong cabinet. Sobrang bigat talaga guys, as in. Yung cabinet na isa nabuhat na namin ni ate, tapos yung kama na tulak na namin, ito talaga, hindi talaga siya magalaw. Tapos ayun na naman yung aming supervisor. Tumating na naman siya at kinukonfirm niya nga kung saan lalagay. Tapos yung kuya ni Aditya ay naggalit nga siya. Kasi guys, bakit daw ililipat? Hindi naman daw, hindi magandang tingnan kasi matatakpan yung mga saksakan. Alam niyo naman pagdating sa mga electric dito, siya yung bida-bida siya guys. Kasi syempre, software engineer So, bida-bida talaga siya pagdating sa mga electric guys. So, sabi niya, wag nang ilipat kasi matatakpan. Sabi namin sa kanya, itry muna. Ganyan kasi siya guys. May pagkamasungit yung kuya ni Aditya. Kasi nga, alam niyo yung mga brainy people. Ay, alam niyo yun. Madami silang sinasabing opinion. Ay, ganun siya guys, medyo masungit yung kuya ni Aditya. I mean, siguro kasi panganay, tsaka compare kay Aditya, seryoso siya sa buhay, tsaka introvert nga siya. Si Aditya kasi guys, medyo kengkoy-kengkoy na, Ito kasi guys, hindi, seryoso siya. Kaya guys, pag tinatanong ako, gusto mong sa Pinay, ay sabi ko, parang hindi ko maisip sa Pinay guys, kasi nga, medyo siya, stricto, matalino guys. Parang mahirap siya kausap, kung boplax na Pinay, charis. Charis lang po, joke lang po. Sorry po agad. Kasi 'di ba ako, boplax ako. Pero si Aditya, asawa ko, matalino siya pero kengkoy siya. Ito kasi guys, matalino siya, tapos seryoso siya sa buhay. So, parang hindi ko siya talaga ma-imagine na sa Pinay kasi alam niyo, the way siya magsalita, masyado siyang professional, tsaka masyado siyang brainy magsalita, guys. Hindi mo siya parang nakakatakot siya i-joke ganun. Kaya rin talaga guys, hindi ko rin ma-push sa Pinay. Wala akong makitang Pinay na parang feeling ko sa kanya dapat yung mga Pinay na din, parang sobrang witty magsalita. Parang ganun, feeling ko ganun yung babagay sa kanyang babae. Yung katulad ko na boplex, ganun guys, parang di babagay sa kanya. Feeling ko lang naman to guys, ewan ko sa inyo. Ako yung sinasabi ko lang naman yung na-obserbahan ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, kahit yung kuya ni Aditya, mag-asawa ng Pinay, di pwede kayong mag-expect na parang si Aditya na titira sa Pilipinas. Hindi guys. Tapos mas close pa to sa nanay guys. Parang mamas boy siya, mga times 10 kay Aditya. Ganun.